Sino ba ang utak sa paglimas ng kaban ng bayan? Wow, isang napakabigat at direktang tanong, di ba? Ito yung madalas nating marinig kapag pinag-uusapan ng issue ng korupsyon dito sa atin. At ito mismo ang naging sentro ng mga mainit na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta kamakailan lang. Okay, simulan na natin ang paghimay. Sa pagsusuri nating ito, iisa-isahin natin yung mga naging deklarasyon at panukalang politika ni Senator Marcoleta mula sa isang malamang na panayam. Lilinawin ko lang ha, wala tayong kinikilingang kulay sa politika rito. Ang goal lang natin ay intindihin ng mas maigi ang mga inilalatag niyang argumento, mula sa sinasabing bilyon-bilyong nawawalang pondo hanggang sa medyo kakaiba niyang pananaw tungkol sa kahirapan at ayuda. So, heto ang mabilis na roadmap natin. Una, tatalakayin natin kung sino nga ba ang mga mastermind. Pangalawa, yung nakikitang problema sa ayuda. Pangatlo, ang pagguhit sa West Philippine Sea. Pang-apat, yung tinatawag na rockets and feathers phenomenon. Panlima, kung bakit dapat institusyon higit sa personalidad. At panghuli, ang kanyang pamana sa bayan. Punta na tayo sa unang bahagi. Sino ang mga mastermind? Paghimay sa mga aligasyon ng budget conspiracy. Alam nyo naman sigurong dumadaan sa mahabang proseso ang national budget natin, di ba? Bale, nagsisimula yan sa executive branch kung saan ginagawa ang National Expenditure Program o NEP. Tapos, babagsak yan sa Appropriations Committee ng Kamara bago tuluyang isapinal ng Senado. Ngayon, ang mabigat na aligasyon ni Marcoleta, ang korupsyon daw dito ay isang malaking conspiracy. Hindi raw ito kayang gawin ng iisang tao lang. Para sa kanya, kung may anomalya man, dumadaloy ito mula sa mismong paggawa ng budget hanggang sa pagpasa nito. Kumbaga, isang serye ng sabuatan sa iba't ibang antas ng gobyerno. At heto, ang pinaka-nakakagulat na detalye mula sa kanya. 100 bilyong piso kada taon. Yan ang sinasabing alleged budget insertion. Sa panayam niya, may mga direktang kinukuy na ulat patungkol sa mga may influensyang personalidad tulad ni na Congressman Zaldico at House Speaker Martin Romualdez. Ang punto niya rito, sa ganyang kalaking halaga at sa galawan sa loob ng kamara, parang imposible raw na mangyari ito nang walang basbas mula sa itaas. Inilalatag natin ito ngayon dahil ito yung eksaktong akusasyon na mariin niyang ipinapanawagan na maimbestigahan. Dito naman tayo sa pangalawang bahagi. Ang problema sa ayuda at kung paano ba natin dapat pag-isipang muli ang kahirapan at subsidya. Bago siya pumasok sa politika, anak siya ng isang mahirap na magsasaka sa Paniki, Tarlac. At dahil galing siya mismo sa hirap, naniniwala siyang ang mga Pilipino gusto talagang makagraduate sa kahirapan. Hindi raw tayo yung tipong gusto na lang laging umasa sa bigay o dole outs. Kaya mariin niyang tinututulan yung kasalukuyang sistema ng pamimigay ng ayuda. Ayon sa kanya, madalas daw kasi itong nagagamit na instrumento sa pamumulitika. Ayaw niya nung sistemang parang nagkakautang na loob pa ang mga tao sa politiko. Galing naman sa buwis natin yung perang yun, di ba? Para mas ma-visualize nyo, tingnan natin ang mga numero. Yung kasalukuyang sistema ng ayuda ay nagkakahalaga daw ng nasa 300 billion pesos. Ang problema, madaling makurap, madalas daw yung target na 3,000 peso na para sa tao, nagiging 500 na lang pagdating sa kanila. Ang solusyon na inahain niya, isang 120 billion peso program. Mas maliit, di ba? Pero ang ibibigay nito ay libreng 200 kilowatt hours na kuryenta direkta sa 5 milyong pinakamahihirap na pamilya. Walang cash na dadaan sa mga kamay, direkta sa bill, walang politikong pwedeng umagapal o kumuha ng political credit at mas makakatipid pa ng malaki ang kaban ng bayan. Lumipat naman tayo sa foreign policy sa ating pangatlong bahagi, pagguhit sa West Philippine Sea at ang pagtutukoy sa teritoryo. Narinig niyo ba yung Administrative Order No. 29? Ayon kay Marcoleta, isa itong umiiral na panuntunan na naguutos sa mga ahensya tulad ng NAMRIA at DFA na literal na iguhit at latlaha ang mga mapa natin na isinasama ang West Philippine Sea. Ang ultimate goal daw nito ay ideposito ang mga mapang ito sa United Nations at sa International Hydrographic Organization. Bakit? Para makakuha tayo ng formal at opisyal na pagkikilala mula sa buong mundo patungkol sa sarili nating teritoryo.
At kung iniisip ninyo kung posible ba talagang gawin yan, inilalatag niya ang tinatawag na Diego Garcia Blueprint. Kinukumpara niya ang sitwasyon natin doon sa ginawa ng United Kingdom at Mauritius. Ginamit nila ang Diego Garcia para tukuyin ang lawak ng kanilang arkipelago. Kumbaga, gusto niyang kopyahin natin ang naging hakbang nila dahil isa itong legal at napakagandang ehemplo sa international law para tuluyan nating malimitahan at maprotektahan kung ano talaga ang atin. Next up, pang-apat na bahagi, rockets and feathers phenomenon. Pag-usapan naman natin ang nakakaiyak na krisis sa presyo ng langis. Lagi nating naririnig na tumataas ang gas dahil daw sa gulo sa Strait of Hormuz o kaya sa Suez Canal, tama? Well, ibinasura yan ni Marcoleta. Gamit ang sarili niyang datos, ipinakita niyang tumaas lamang ng 10 piso mula 40 pesos hanggang 50 pesos ang base price ng krudo sa Singapore sa loob ng mahigit isang linggo. 10 piso lang. Pero pagdating dito sa lokal na merkado natin sa Pilipinas, grabe, biglang umarangkada mula 55 pesos hanggang 125 pesos. Isang napakalaking question, di ba, kung bakit nagkakaroon ng ganito kalaking agwat. Dito pumasok yung napaka-interesanting metaphor niya. Tinawag niya itong rockets and feathers phenomenon. Ganito yan. Kapag may konting krisis o tension abroad, yung presyo ng gasolina sa atin parang rockets kung pumalo pa itaas. Sobrang bilis at sobrang taas. Pero kapag nag-normalize na ang pandaigdigang merkado at oras na para mag-rollback, nako, ang pagbaba dito sa atin parang mga balahibo lang na nahuhulog sa hangin. Napakabagal. Ito yung nakakadismayang realidad araw-araw na gusto niyang ipaliwanag ng mga oil companies. Ngayon, mag-zoom out tayo ng kaunti sa panglimang bahagi. Institusyon higit sa personalidad. Ang kultura ng pamumuno sa Pilipinas. Para kay Marcoleta, ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso natin ay yung mismong kultura ng politika. Masyado raw tayong nakafocus sa personalidad, sa halip na sa pagpapatibay ng mga institusyon. Isipin nyo ha, 6 na taon lang ang termino ng isang pangulo. Kapag nagbago na ng leader, madalas naiiba na rin yung buong direksyon ng bansa. Nasisira yung continuity ng mga magagandang proyekto at politika. Kaya ang panawagan niya, kailangan nating palakasin yung mga institusyon para kahit sino pa ang umupo, tuloy-tuloy ang pag-unlad. So, ano ang solusyon niya? Iminumungkahi niyang pag-aralan natin yung electoral concept ng Amerika. Doon kasi ang presidente at vice-presidente tumatakbo at ibinuboto bilang iisang tiket. Tinitiyak nito na yung dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa ay may iisang bisyon. Wala yung panganib na magkaiba sila ng partido at sa huli ay mag-aaway lang o magbabanggaan sa politika. Kapag iisa ang kuponan, walang nasasayang na oras sa iringan at mas nakatutok lahat sa paglilingkod. Make sense, di ba? At para sa ating pang-anim at huling bahagi, pamana sa bayan, ang mga huling salita ng isang senador. Sa panayam, tinanong siya kung ano bang gusto niyang isulat na epitaph sa puntod niya balang araw, at naging napakalinaw ng sagot niya. Nakikita niya raw yung sarili niya bilang isang simpleng tao lang, isang maliit na tao na galing sa mahirap na pamilya. Ngunit, isa rin siyang tao na nangahas na bumangga sa mga dambuhalang institusyon at questioning ang mga tiwaling sistema para makagawa ng isang malaking pamana at pagbabago para sa bansa. Kaya bago natin tapusin ang explainer na ito, iniiwan ko sa inyo ang isang napakahalagang katanungan. Sa tingin niyo ba, darating ang araw na mas uunahin ng Pilipinas ang pagtatayo ng matitibay na institusyon kaysa sa pagboto ng mga tanyag na personalidad? Isang malalim na bagay na dapat nating pagnilayan dahil ang sagot dyan ay wala lang sa kamay ng mga politiko kundi nasa atin mismong mga botante. Sana ay naging malinaw at nakatulong ang paghimay nating ito sa mga isyu. Hanggang sa muli, panatilihing bukas ang isipan, maging mapanuri at laging hanapin ang katotohanan.